So, what's up ulit class, no? So, this video is the continuation of our method of joint. So, this time, example number 2 na tayo. So, as I said earlier, doon sa previous video, I prepared 3 examples. So, for every example, isang video siya, no? Kasi alam naman natin na medyo mahaba-haba ang solution doon. So, sige, example number 2 naman na tayo. Basahin ko lang siya. So consider the truss shown below. Number 1, solve for the forces at all members of the truss if W equals 8 kN. Identify if the member is in tension or compression. And number 2, what is the maximum value of W if the maximum tensile force permitted to all members is limited to 50 kN and the maximum compressive force permitted to all members is limited to 40 kN. So, two-part question to. So, yung unang tanong, if yung W is 8 kN, so ito pala yung truss, no? So, yung unang tanong, if the value of W is 8 kN daw, what will be the force or the member forces sa lahat? So, dito sa ilang members to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 members yata siya, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, for these 10 members. Tapos, yung pangalawang tanong, kung ang pinakamataas na allowable tensile force for any member, so dito sa lahat ng members na to, ay limited lang daw sa 50 kN, and for the case of compression, limited lang daw sa 40. So, what must be the maximum permitted value of W? So, okay. So, yung una, method of joints din lang naman to. Ang gagawin nyo lang is kung paano tayo nag-method of joints kanina. So, sige. I-copy ko muna to dito, doon sa aking OneNote. Okay. So, liitan ko rin lang. Tapos, yung figure natin is this one, right? Sige, para at least diretso na. Oops, sobrang ano naman ito. Okay. Okay, so ayan siya. Ngayon, I think prepared na tayo mag-start ng ating solution, no? So, sulat ko na. Solution! Yay! So, syempre, ang unang step naman palagi, class, is hahanapin nyo muna yung ating mga support reactions. But take note of this, yung G natin is hinge at the same time, yung A natin as inch. Actually, ang unang step talaga dapat ng solution natin is kailangan mo munang i-classify to if the structure is statically indeterminate or unstable. Pero, sige nga, no, subukan natin. Basic scratch na lang, no? So, number of reactions, bilangin nga natin siya. So, G, isa, dalawa. Bibilisan ko lang to kasi sa previous videos naman na yung lesson nito for stability and determinacy, no? So, ilan yung ating reactions? 4 because of 2 hinges. Actually, yun nga, no? For the members, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, for the members, 10 siya. So, madali lang naman siya bilangin. And lastly, for the joints, 'di ba? For the joints, halata naman na 7, 'di ba? 1, 2, 3, 4. So, EFG, kaya nga yun yung labeling. And 'di ba nga ang pamantayan natin is R plus M less than, equal, or greater than 2J. So, reaction is 4, member is 10, less than, equal, or greater than 2 times 7. Sa pagkakataong ito, 14 is equal to 14. So, therefore, class, alam nyo nang ibig sabihin nito. Pag 14 is equal to 14, thus, the structure is statically determinate. Okay? So, I hope clear na tayo dun, no? Yun naman dapat talaga yung unang step, but, ang assumption naman palagi talaga, dapat, kaya nga ang title nga nitong ano natin, chapter class is Analysis of Statically Determinate Process. Kasi, yun nga yung una nating, yun lang na muna yung mga isosolve natin. So, sige. Ngayon, ang unang step na tuloy
is of course, hanapin muna natin yung ating support reaction class. Sige, i-paste ko muna siya. So dito, meron kayo ditong kailangan na tandaan na bagong principle na magagamit nyo even in your structural design. Okay? So sa case natin sa truss, sa pagkakataong ito, ang common kasi na support sa truss, di ba? It's either yung isa hinge, tapos yung isa ay roller. Tama ba ako? So yun yung common na mga reactions na nakikita nyo. Kaya lang, sa pagkakataong ito, parehas sila bisagra. Parehas sila hinge. So paano yon? Parang magiging externally, parang ang hirap isolve ng mga reaction kasi parehas hinge. Unlike doon sa hinge and unlike doon sa hinge saka sa roller, kaya lang siya summation moment, di ba? Okay? So, yun yung problema ngayon. Yun talaga actually yung unang problem natin. So, ang gagawin ko, by the way, kung ang W pala is 8, di ba? Labelan ko muna siya class. Kung yung value ng W natin is 8, okay, so wait lang. Ang gagawin natin, isa-substitute na natin yung 8 na yon. So therefore, automatic, ito, 8 kilonewtons na to. At the same time, 2W, malamang 2 times 8, 16 kilonewtons na rin yan. And lastly, ito is 8 kilonewtons kasi W. So, sige, dito na tayo. Ang lalagay ko muna pala, class, is yung mga slope ng diagonals. Alam nyo naman kung gaano ka-importante yung mga slope of diagonals natin. So, di ba? Halimbawa, itong ating main truss na ito. Okay, so paano natin siya kukumputin yung diagonal niya. So, based dito, halata naman siya class na 6 ito. Tapos, ito ay 12 meters. Tama ba? So, automatic 12 meters kasi 3 times 4 ay 12. So, yung rise niya ay 6. Tapos, yung run niya ay 12. So, therefore, pag sinimplify natin yon 6 divided by 12, ang sagot is 1/2. So, generally speaking, pwede kong sabihin class na ito ay naka 1:2. Siyempre, connected lang naman siya. Dire-diretso din lang naman to. Diba? So, ayan. 1:2. Tapos, 1:2. And, syempre, pag Pythagorean theorem, ang mangyayari, 1 squared plus 2 squared. Ang sagot ay the square root of 5, the square root of 5, and the square root of 5. So, next tayo, meron pa tayong dalawang diagonals na i-consider for slope kasi importante yun class, no? As I said. So, kung 6 meter ito, so actually, nakalagay dyan na 3 at 4 meter nga ito. So, automatic 4 meters dito, then 4 meters dito, then 4 meters din siya. So, by ratio and proportion, so halimbawa, itong AG ay 6 meter, itong BF class, automatic 4 meters to. Halata naman by ratio and proportion. Tapos ito, magiging 2 meters to. Again, paano ko siya nakuha? Ratio and proportion. So, dapat balikan nyo yung knowledge sa geometry. Kasi ito, this is a right triangle. Simula A, papuntang D, papuntang G. So, kung ito ay 6, hatiin mo. So, ito ay 2, and ito ay 4. Then, lastly, yun ay 6. I hope, clear yung aking point dito. And lastly, para malagay natin yung slope dito, halata din naman ito class na 2 to 4. Pag sinimplify mo yan, magiging 1:2, the square root of 5. Pero dito, 4:4, halata din naman siya na 1:1, the square root of 2. Ayan. So, okay na tayo dito class. So, this time, ang next na mangyayari, ilagay ko na yung mga assumed na direction ko sa hinge. Dito sa G, ilagay ko muna, halimbawa, this is, sabihin na natin na GY. On the other hand, tawagin ko to as GX. Okay. Kaya lang, ang problema kasi class dito sa A. So, ito yung gusto kong tandaan nyo sa pagkakataong ito.
Kung mapapansin nyo, isang member lang ang nakakonect sa hinge A, unlike sa hinge G na dalawang members. So, therefore, kung isang member lang siya, ang ibig sabihin nun, class, ito yung gusto ko nang i-point out, ang suspense, no? Ang gusto ko ditong sabihin na, kung ano yung direction nitong AB, which is ito na nga, diagonal siya, one vertical to two horizontal, yun din dapat ang direction ng reaction sa A. Kasi di ba automatic ang mangyayari dito, pag ganito siya, magiging ito na yung RA, pero uulitin ko, kung ano yung direction, automatic yun na yung RA. Actually, class, kung ano yung mismong force dito, so ano yung force natin ng RA, so automatic yun na yung reaction sa A. Sorry, kung ano yung force sa AB. Kasi, yung AB lang ang nakakonect dito. So, kung mapapansin nyo, pinalayo ko agad kasi fina-follow ko yung rule number 2. Ano nga yung rule number 2? Dapat i-assume mong lahat ng members ay tension. So, ayan siya. Pinalayo ko. And as I said earlier, kung ano yung ating direction ng nag-iisang member, applicable lang to kapag isang member yung connected sa hinge. So, yun din dapat ang magiging direction niya. So, in that case, ito ay magiging 1:2, the square root of 5. So, therefore, pag kinomponent mo siya, ang mangyayari, class, ganito. Ito siya. Tapos, ilalagay mo dito sa ating computation class, ang ating AX is syempre 2 over the square root of 5 ng reaction ng A. But actually, since ang mangyayari, ang reaction ng A is equal to FAB, di ba? Uulitin ko, kung isang member lang ang connected sa hinge, ang reaction ng hinge mismo is equal to the force of that member. Diretso na yan. So, yun na nga, RA is equal to FAB. So, ito, magiging 2/5 ng FAB. So, ganun din. At the same time, itaas ko na rin siya dito. Ang AY is equal to, syempre, 1 over the square root of 5 ng FAB. Ayan. So, di ba? Nakuha agad natin, class, yung ating technique dito. So, next tayo, ang next na gagawin na natin, class, is magte-take ka na ng moment sa G. Actually, pag nag-take ka ng moment sa G, ang imo-moment natin is yung AX saka yung AY, yung component niya. Pero, since in terms of FAB naman na sila, so magiging madali naman na yung analysis natin dito. So, again, ang gagawin ko, magte-take ako ng moment sa G. So, summation, moment, at G is equal to 0. And in that case, clockwise moments are equal to counterclockwise moment. Simulan na natin yung pag-take ng moment, no? So, from point G, halata naman na itong tatlong vertical forces natin, class, ay downward siya, di ba? So, therefore, unahin ko tong 8 kN na to. Ang distance niya ay 4 meters. So, lagay natin 8, multiply natin ng 4, plus, itong 16, clockwise din siya. Ang distance niya ay 8 meters. And lastly, itong 8 natin, class, automatic, ang distance din niya ay 12. So, tingnan natin dito sa taas, no? May clockwise moment ba si AX saka si AY? Wala. So, therefore, diretso na lang tayo, counterclockwise. So, yung AX, halata naman, class, na counterclockwise ito, and that is 6 meters. So, lagay natin as, lagay natin as AX times 6 meters. Pero, yung AY, kung mapapansin nyo, directly magpapass siya doon kay point G. So, kapag, di ba nga, yung force directly nagpapass doon sa ating moment pivot, so, automatic wala siyang moment. So, therefore, hindi ko na siya isasama sa equation ko. So, ayan na lang siya. So, therefore, ang next step na lang dito, class, hanapin nyo na nga, kaya nyo nga mahanap diretso itong FAB Ang gagawin nyo lang, class, isasubstitute nyo yung value na ito. Yung 2 over the square root of 5 of FAB. So, sige, gawin ko, class, no? So, 8 times 4 plus 16 times 8 plus 8
times 12 equals, as I said, to the square root of 5 ng FAB nga to, multiply natin ng 6. So, ayan, mahahanap nyo agad yung FAB sa calculations natin. So, 8 times 4 plus 16 times 8 plus 8 times 12 equals 2 over the square root of 5. 8 times 6. So, yung FAB, diretso na agad to, and positive siya. Ibig sabihin, tama yung assumption ko, class, na tension siya. So, 47.703 kilonewton. Ang tanong, kaya na ba nating masolve yung mga reactions sa G, which are the Gx and Gy? Actually, yes, kayang-kaya na natin to. So, sige, diretso na natin siya. So, therefore, ang next na gagawin natin, para masolve ko muna lahat ng reactions, so, summation, forces, horizontal equals 0. So, yun ay right equals left. And based dito, sa drawing natin, class, no, isa lang naman ang rightward, itong Gx, and isa itong leftward, itong Ax, which is 2 over the square root of 5 ng FAB. So, yun yung i-consider natin. So, substitute nyo siya. Automatic na Gx is equal to 2 over the square root of 5 ng FAB. So, sige. Gx. Actually, pwede nyo na nga itong i-substitute dito. 2 over the square root of 5 ng 47.703. So, therefore, yung Gx natin is equal to, so, sige. Diba? Dali lang. So, ang sagot is 42.667. So, ayan, meron na tayong values. And kung positive siya, alam niyo naman ang ibig sabihin nun ay tension siya. I mean, tama yung assumed direction. So, lastly, summation forces vertical equals 0. So, that is up equals down. So, yung upward force natin, based sa plano natin, class, is dalawa. Yung GY, saka yung AY. Both of them are upward forces. Tama ba? GY and AY are upward forces. While these three, itong 8 kN, 16 kN, and 8 kN, lahat sila downward. So, therefore, yung AY, alam niyo naman na yung value nun, di ba? 1 over the square root of 5 siya ng FAB. So, balikan nga natin. Ayan siya. 1 over the square root of 5 ng FAB. So, that is equal to 8 plus 16 plus 8. So, diretso. Plus 1 over the square root of 5 ng 47.703 equals 8 plus 16 plus 8. So, therefore, ang GY natin is equal to 1 over 5. So, 8 plus 16 plus 8 minus 1 over the square root of 5 ng 47.703. So, ang sagot is 10.667, no? 10.667 kilonewtons. So, ayan na. Na-solve na natin, class, yung mga reactions. So, dahil doon, ready na tayong mag-method of joints. So, sige. Pili ka lang kung anong pipiliin mo dyan. Alam mong hindi pa pwede sa B kasi nga, actually, magmamarka na pala ko dito, nahanap na natin tong AB. So, dito pa lang sa pag-compute ng reaction. Pero, hindi pa rin pwede to kasi meron pa rin tatlong natitirang unknowns. Tama ba ako? Yes. So, therefore, ang una ko munang pipiliin ay yung point G. So, since meron naman na tayong idea ng method of joints dito sa last video, mas madali na to kasi alam niyo na yung magiging drill kung paano. So, joint G muna tayo. Joint G. So, nasan siya? Nandito siya. So, therefore, ang una natin gagawin is, ang una kong masosolve is ito, drawing natin siya. Dapat familiar din kayo, class, sa mga directions.
Okay. Oops. Pasensya na. Ayan. Inano na ako ng manok. Sabi niya mag-solve na daw ako. O, sige. Gy, gx, lagay natin siya. Dapat nagre-reflect to sa drawing natin. Tapos, nandito na yung gx. By the way, ito yung g. Then, may mga forces tayo, di ba? Ang ginagamit ko, katulad dun sa previous video, previous lecture ko, lahat ng member forces ko green. Lahat ng reactions, tapos external forces pula. So, may consistency ko ng color dito na ginagamit. Okay, so dito, lagay ko muna siya. Ito yung ating FFG. Tapos, ito yung ating FBG. Since diagonal siya, yung slope niya, tama ba? So, FFG, FBG, ang slope niya is 1:1, the square root of 2 ang hypotenuse. So, hindi pwedeng malimutan yan. So, 1:1, the square root of 2. So, markahan ko lang yung mga alam na natin. Siyempre, itong dalawang reactions ay na-compute na natin. Gx is 42.667, while Gy, on the other hand, is 10.667. So, sige. Unang step, class, is summation. Forces vertical muna ko equals 0. So, summation forces vertical equals 0. Up equals down. Unfortunately, lahat ng forces na makikita nyo dito ay upward. So, halimbawa, yung vertical component ni BG is an upward force. So, ilagay natin siya F BG tapos 1 over the square root of 2 plus GY is equal to 0. All we need to do is to substitute the value of GY, which is nandito nga siya, 10.667 kilonewtons. So, therefore, FBG, then 1 over the square root of 2 plus 10.667 equals 0. So, wala naman ng ibang unknown dito sa ating equation but the force in BG. Yes, BG. Kaya na natin siya. So, ang sagot is negative 15.085. Tama ba? So, yes. Negative 15.085 kilonewtons. So, alam nyo nang ibig sabihin yan, yung BG natin is a compressive member, di ba? Kasi nga, negative siya. So, next tayo, summation forces. Horizontal na tayo, equal 0. So, this time, right is equal to left. Ang mangyayari, dalawa class, ang right ay actually nga ulit, lahat na naman sila rightward component, di ba? Si GX pa kanan, si FG pa kanan, si FBG pa kanan din. So, lahat sila papuntang kanan. So, therefore, sulat natin siya, FFG, tama ba? Plus GX, plus yung FBG, ayusin ko lang tong addition symbol, FBG, pero, yun ay naka 1 over the square root of 2, walang pakaliwa, so 0 siya. So, FFG is unknown, yun yung kailangan natin mahanap. Pero, yung GX natin is 42.667. And itong FBG is negative 15.085. Ayusin ko lang tong pagkasulat ko. Plus 42.667 plus FBG. Ang FBG nga natin is negative 15.085 then 1 over the square root of 2 class. And that is equal nga to 0. So, ayan, kaya na natin mahanap si FFG. Okay, so, diretso lang. So,
Tama ba? Mga pinaggagawa natin. Tama yan. Tapos, plus, so, ang sagot natin is negative 32 kilonewtons. So, it means compression din siya as well. So, ayan, natapos na tayo sa joint G. Markahan na natin kung anong member na yung nasolve natin. So far, nakatatlo na tayo. So, ito, saka ito. So, next tayo is for point B naman siguro kasi yun lang yung may dalawang unknowns based sa drawing ko. Diba? Kasi supposed to be apat siya. Pero yun na nga, dalawa na lang siya because these two force members had been solved na. So, sige, joint B naman na tayo. At joint B. So, drawing tayo ng Cartesian coordinate system. Okay. So, may apat doon na nakakonect. Pag members, normally, green na lang yung ginagamit kong pang drawing doon. So, dinadrawing ko muna siya, class. So, ito yung apat na members natin. Tapos, ito yung joint B. So, di ba nga, ito yung ating FAB. Tapos, ito yung ating FBG. Tapos, ito yung ating FBF. And lastly, ito yung ating FBC. So, tingnan nyo, magre-reflect yan doon. Diba? Ito yung point B, FAB, FBG, FBF, and FBC. So, tama siya. And take note of the slopes of the diagonals. Napaka-importante nun. So, yung mga slopes ng diagonals natin, so, ito ay 1:2, the square root of 5. So, as this one, 1:2, the square root of 5. And lastly, ito ay 1:1, the square root of 2. On the other hand, markahan na natin kung ano yung mga alam na natin na values. So, ayan siya. So, ngayon, ang next step natin, summation forces na. This time, ang uunahin ko is summation forces horizontal equals 0. So, that is right equals left. Sa drawing natin, isa lang ang right, which is itong FBC class. So, siya lang naman ang pakanan dyan. So, therefore, FBC and 2 over the square root of 5. So, following the principle na may slope tayong i-consider dyan. Wala naman ng ibang pakanan, lahat na pakaliwa. So, therefore, FAB, then 2 over the square root of 5 as well, plus FBG, and FBG natin is 1 over the square root of 2. All we need to do is to substitute those values, class. So, 2 over the square root of 5. Tapos, equals ang FAB natin. Kung itataas natin, 47.703 siya. So, we need to substitute that. 47.703. So, 2 over the square root of 5. Likewise, si FBG natin is negative 15.085. So, ilagay natin negative 15.085. And that is 1 over the square root of 2. So, kayang-kaya na to, class, ni calculator na masolve. FBG. So, yan. Hintayin na lang natin si calculator. Over the square root of 5 plus so, ang sagot is 35.5
777 kilo Newton. Ayan, no? So, yan yung sagot. Next naman tayo, para mahanap natin yung FBF class, so no choice naman tayo, summation forces vertical. So, ang kagandahan nga sa method of joints, dalawa lang naman yung process, formula natin, saka paulit-ulit lang naman yung process. So, summation forces vertical equals 0. So, up equals down to class, diba? So, yan. Isa lang ang up natin, no? FAB lang yung upward natin. FAB. Tapos, 1 over the square root of 5 pa equals FBC, which is 1 over the square root of 5 as well, plus FBG. This time, this FBG class is equal to, parang namali lang ako ng sign, no? Namalian ko lang to ng symbol. Ngayon ko lang na-realize. BC lang to. Sorry. BC to. Baka na na mali lang. So, wait lang. Ayan class, correct ko na. BC lang siya. Na mali lang ako ng kopya. So, anyway, kaya nga dapat matalim yung mata nyo. No? Medyo malabo na rin kasi itong salamin ko. So, balik lang tayo sa pag-construct. FBC, 1 over the square root of 5. Tapos, FBG, yun naman ay 1 over the square root of 2. And lastly, itong FBF natin. Ayan siya. So, ayan. Substitute nyo lang yung mga alam na natin na values. For instance, ang FAB is 47.703. So, sige. 47.703 siya. Tapos, 1 over the square root of 5. So, tama ba? Yes, tama ka. Is equal to, yung FBC, yan, kasosolve pa lang natin kanina lang, 35.777, and that is equal to, so, 1 over the square root of 5. On the other hand, yung BG natin, kasosolve din natin kanina pa, negative 15.085. So, always include the sign para hindi kayo nalilito. Negative 15.085. Tapos, 1 over the square root of 2. So, lastly, si BF natin. Okay. So, isa lang naman ang unknown class. Kayang-kaya. So, ang sagot natin ay 16. Positive siya, di ba? So, ilagay natin as positive 16 kilonewton. So, ayan. Ano na tayo, no? Nakailan na? 4 na. So, ilalagay natin siya dito, class. Markahan natin yung 16 na yon. So, ito, saka ito yung na-solve natin. So, therefore, ang next na gagawan na natin ng analysis class is itong F. Kasi, yan naman na yung may dalawa na lang na unknown. So, di ba? Sige, i-drawing na natin yung free body diagram sa F. So, tingnan nyo lang. Vertical si BF, horizontal si FG, horizontal si EF, tapos, diagonal si CF. At the same time, may 8 kN na nag-a-act sa baba niya. So, lagyan natin as member F. The adjoint F, I'm sorry. Adjoint F. So, di ba, paulit-ulit lang ang method of joints class. Kaya nga ito, isa sa pinakamadaling method. Sige, drawing natin siya. Una, yung force muna, class na 8 kN. Kasi kasama yun sa i-consider natin. Pababa din siya. So, 8 kN. On the other hand, yung mga member forces, ito si FEF. Tapos, ito yung si FFG. Tapos, may pataas din ulit na FBG. And lastly,
FCF. And di ba nga, may slope tayo dito. 1:2, the square root of 5. Diba? Ayusin ko lang nga yung pagkasulat ko. 1:2, the square root of 5. Okay, ayan na. Naayos na natin. On the other hand, yung mga alam na natin class, na mga values ay si FG, alam na natin yung value niya, saka si BG. So, ito na lang, na dalawang to yung unknowns natin. So, simulan ko sa summation, forces, vertical equals 0. So, that is up equals down. Diba? Up equals down siya. So, dalawa ang up natin, no? Yung una, si FBG. Tapos, yung vertical component ni CF. FBF pala to, no? FBF. Nalilimot na naman ako. Tama ba? Check ko nga ulit, no? Yes, FBF. Tama. BF. Ganun, no? Oo, yan yung ano, yan yung kalaban mo. For sure naman, best friend ang tawag mo sa kalaban mo, di ba? Oops. Labelan ko lang kasi alam mo na yung value niyan eh. So, FBF, correction ko lang. Halagyan din naman pala natin to ng point, no? Point F. Tapos, plus FCF. Yung slope ni CF is 1 over the square root of 5. Nabaliktad ko na naman kala yung sulat. No? Dapat 1, 2. Okay, no? So, check ko ulit kung tama. Yes, 1 to the square root of 5. Pagpasensyahan nyo na ako, ha? Pero mga minor changes lang naman yun. I hope nakukup upan nyo yung mga pinaggagawa ko. So, sige. Next tayo. Wala naman ng ibang pababa ay pataas. Diretso agad tayo sa downward. So, that is equal to 8 kN. And yung BF nga, na-compute na natin to class as 16 kN. So, just substitute its value plus FCF. And FCF is 1 over the square root of 5. So, equals 8. So, therefore, ang mahahanap natin na value niya ni FCF is equal to, so based sa calculation, so 16 plus x, and that is 1 over the square root of 5. So, ang sagot natin is equal to 8. So, the answer is negative 17.889. So, alam nyo, pag negative, that is a compression force. So, next tayo, summation fx naman equals 0. So, based sa summation fx, right is equal to left tayo. So, sa rightward force, halata naman na FEF biglang pumapangit ang sulat ko sa OneNote eh. So, yun. FEF tayo. Plus, of course, kung mapapansin nyo, yung horizontal component din ni CF is pakanan siya. So, yun. I hope di kayo nalilito dun, no? FCF, and that is 2 over the square root of 5 sa pagkakataong ito. Lastly, yung FFG is a leftward force by direction. FFG. So, yun. Substitute natin yung mga alam na natin na value. For instance, si EFCF, kakukompute pa lang natin kanina, negative 17.889 nga daw siya. So, negative 17.889, then 2 over the square root of 5 equals, ang FFG, nasaan si FFG class? Nandito. So, FFG natin is negative 32. So, therefore, malamang, yun yung ilalagay mo dito. Negative 32. So, therefore, ang FEF natin is equal to, so, x plus negative 17, no? 0.889, tapos 2 over the square root of 5, is equal to negative 32. So, ang sagot natin ay negative 15.999. So, pwede ko siyang i-interpret class as negative 16 kilonewtons. So, ayan. Negative 16 kilonewtons na siya.
markahan na natin, no, yung mga na-solve na natin. So, therefore, nandito na tayo. Ito siya. Tapos, ito. So, next. Actually, kahit saan mo na dito class piliin, pwedeng CC, pwedeng CE. 'Di ba, no? Pero ako, ang gagawin ko na lang siguro, ang pipiliin ko na lang class ay CE. Kasi, 'di ba, sa C, dalawa yung unknown. Sa E, dalawa na rin lang naman yung unknown, no? Pero kung ako sa'yo, pipili ka na lang class ng joint na mas madali naman i-drawing. And normally, 'di ba, mas madaling i-drawing yung joint na walang diagonal. Pero pwede mong piliin ang C, uulitin ko. Pwede kang mag-C. Pero ako ngayon, ang gagawin ko sa E, kasi ang dali lang niya dahil wala siyang diagonal. So, therefore, mag-joint E ako ngayon, class. Sige, joint E tayo. Drawing na natin yung kanyang free body diagram, class. So, lagay ko at joint E. No. At joint E. So, mas madali ito dahil, as I said earlier, lahat lang siya o wala nga siyang diagonal. Ayan. So, una, i-apply muna natin yung external force na 16 kilonewton. Diba? 16 kilonewton to. Saan siya nanggaling, class? So, dito lang. Yun nga, ito nga mismo. Tapos, yung mga force, EF, DE, saka CE. So, madali din naman siyang i-drawing. No? Drawing natin agad. Oops. Pasensya na. This is DE. FDE. Tapos, yung nandito naman is FEF. FEF. And lastly, ito naman is FCE. Yung alam lang natin dito is CEF. Diba? So, negative 16 nga siya in fact. Ngayon, ang gagawin nyo lang, class, is summation forces horizontal equals 0. At the same time, so diretso natin to, based dito sa summation forces horizontal natin, ang rightward, di ko pala nalagay, no? Right is equal to left. So, ang rightward natin is si FDE. So, therefore, lagay mo lang. And ang leftward natin is si FEF. Ayan siya. Pero, alam mo na nga na yung value ng FEF, class, dito sa previous na joint natin, sa joint F, ay negative 16. So, therefore, pwede nyo rin agad ditong i-conclude na yung FDE natin is equal to negative 16 kilonewtons as well. So, of course, continue rin tayo. Summation forces, vertical equals 0. So, up equals down. So, ang kagandahan dito, ang up si FCE. Tapos, automatic, no? FCE siya, di ba? Automatic, ang down natin, si 16 kilonewton. So, diretso na siya, class, agad-agad. FCE is 16. So, nagkataon na positive siya. So, automatic, si FCE, class, is a tensile element. Okay? So, based on, taas natin siya. So, alin na yung mga na-solve natin ngayon? So, these two forces, si CE saka si DE. Ang last is si CD. Pero siguro, mas madali naman na i-drawing si joint D. So, kanya-kanya nga tayo ditong diskarte. Basta, sundin nyo lang yung rule number 2 natin. So, dito na tayo sa D. So, as the last, para mahanap natin si CD. So, at joint D. So, at joint D, drawing lang tayo ng axis. Drawing muna ako, class, ng axis, So, may nag-a-act doon na 8 kilonewton sa baba. Tama ba? So, of course, di natin yan pwedeng i-neglect. Tapos, ito yung FDE.
And lastly, ito yung FCD. Ito yung point D. And syempre, meron tayo ditong slope na 2, 1, the square root of 5. So, ang gagawin ko na lang, class, para mahanap tong FCD, kasi, di ba, yung FDE natin, class, alam na natin yung value niya. So, therefore, para mahanap natin yung FCD, ang gagawin ko na lang, summation forces vertical equals 0. So, in that case, up equals down. So, ang upward force natin is yung vertical component ni CD. So, yun yung upward force natin, class. So, 1 over the square root of 5 ng FCD is equal to 8 kilonewton. So, therefore, kasi yung 8 kilonewton, class, ito yung downward dito. So, therefore, automatic ang FCD natin, which is the final force na kailangan natin, so 1 over, halata naman na magiging positive siya, thus tension siya. So, 8. Ang sagot, okay, 1 over the square root of 5. Ang sagot is 17.889 kilonewtons. 17.889 kilonewtons. So, sa wakas, positive siya, no? Sa wakas, na-solve na natin, class, lahat. Therefore, pwede ka nang maglagay ng summary. Okay? So, lagay natin, summary of structural analysis. Or simply, as I said earlier sa previous video, summary. So, sige. Lagay ko lang dito para may may gabay ako sa pagsulat ng mga forces, class. So, sige. Ano yung mga forces natin? FAB. 10 yan eh. FBC. FCD. FDE. Tapos, FEF. Then, FFG. Then, FBG. Tapos, FBF. Then, FCF. Lastly, FCE. Ayan. Isa-summarize lang naman natin, class, yung sagot natin. Katulad lang to nung kanina. Diba? Kasi, dito na natin ilalagay if the member is acting in tension or acting in compression. So, unahin ko muna yung force AB ko. So, nasan ba yung force AB? Yun yung unang na-solve natin eh. Diba ito siya? 47.703 kilonewton and that is positive. Ibig sabihin is tension siya. So, lagay ko. 47.703. 47.703 kilonewton tension. So, yun, subscript na lang siya. Sunod si BC. Saan ko siya na-solve? Sa joint B yata. Okay. So, ito. BC is 35.777 kilonewton class and that is tension. So, lagay natin. Nalimot ko agad, no? Kakalimutin na ako. 35.777. 35.777 kilonewton and that is tension as well. Si CD, ito lang siya, oh. Dito pa lang siya. 17.889, positive din siya, di ba? 17.889 kilonewton and that is tension as well. Si DE, ito siya, negative siya, class. So, 16 kilonewton, pero compression. Okay, so 16 kilonewton compression. CEF, ito rin. Negative ulit siya, no? 16 kilonewton, but compression. Sige. Tapos, si FG, nasan si FG? Sige, taas lang natin. Ito. 32 kilonewton siya, pero negative siya,
So again, ibig sabihin ng class, that is what? A compressive element. So ganun naman siya, di ba? So 32 kilonewton compression. Next, si BG, ito siya. 15.085 siya compression. So sige. So next, si BF, 16 kilonewton din siya, but since positive siya class, ibig sabihin tension siya. So, yan. So, si CF naman, saan si CF? CF. Nandito siya. 17.889 kilonewton class, pero compression ulit siya. So, lagay natin 17.889 kilonewton compression. And lastly, si CE. Nasaan si CE? Ito. 16 kilonewton tension. So, yun. Tapos na tayo sa structural analysis. Okay? So, yun. I-box natin siya bilang ito na yung final answer nyo sa number 1. Remember, this problem is a two-part problem class. Kung mapapansin nyo, balik tayo doon sa pinaka-start. Ang sinolve pa lang natin ay ito. Number 1. So, solve for the force at all members of the truss if W is equal to 8 kilonewton. So, as well, identify if the member is in tension or compression. So, yun pa lang yung nakuha natin. However, huwag kang mag-alala kasi madali na rin lang naman yung number 2. Provided that nakumpleto natin itong ating structural analysis. And dapat may summary ka. Okay? So, paano natin iso-solve class yung number 2? So, yun na yung tanong natin ngayon, no? So, sige, ilagay natin dito, no? For number 2, ang nakalagay sa problem, kung babasahin natin class, what is the maximum value of W? Kasi diba initially, nag-set tayo ng W, which is 8 kilonewton. Yun yung tanong sa number 1, no? Ngayon, baliktad na. What is the value of W kung ang maximum tensile force is 50 kilonewton and kung ang maximum compressive force is 40 kilonewton? Sa maniwalat kayo sa hindi, ang solution lang dito class ay simply ratio and proportion. Yun lang talaga ang magiging process natin dito. Ang tanong is paano? Paano natin to masosolve using the ratio and proportion? So, sige. Minsan, kailangan natin intindihin yung statement, no? So, based dito sa summary, tingnan muna natin tong summary, no? So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayong 5 tensile element. Tama ba? Yes, meron tayong 5 tensile elements. And among the 5 tensile elements class, ang most tensile o yung pinaka-tensile daw is itong AB. Kasi siya ang may pinakamalakas na magnitude. So, in other words, ano yung gusto kong i-point out doon? Nung yung ang weight natin is 8 kilonewton o yung W natin is 8 kilonewton, yung AB natin, which is the most tensile element, is 47.703 kilonewtons. So, ilalagay natin yan. So, therefore, magle-label muna ko considering T max is equal to 50 kilonewton. So, what if mag-state muna ako dito ng English sentence, no? When W is equal to 8 kilonewton, ilagay natin T max is at T max is FAB, which is 47 balikan natin dito sa taas, 703 kilonewton. So, ito yan. Nung yung W natin is 8 kilonewton, remember, yung maximum tension natin based sa ating summary is yung nasa AB, which is 47.703 kilonewton. So, ngayon, i-state ko dito, what is W?
no? If Tmax, syempre, automatic class, kung ano yung Tmax natin, kung anong force, ganun rin yan. Magiging parehas yan. Kasi kahit ilan yung value ng W, FAB must be the most tensile element. Okay, no? Palagi yan. So, ngayon, parang ang mangyayari ganito. No? Iseset ko ngayon yung AB from 47.703, gagawin ko siya ngayon class na 50 kN. So, parang magiging ratio and proportion nga lang siya. Kasi, nung 8 kN tong W, naging 47 siya. So, ngayon, what is W if FAB is 50 kN? So, ang solution, as I said, uulitin ko, ratio and proportion. So, how does it work? So, gagawin natin, no? Nung ang W natin is equal to 8, yung naging value natin ay 47.703. Ulitin ko, nung yung W natin is 8, ang ating Tmax is 47.703. Ngayon, ilan yung kinakailangan na W para ang ma-reach niya naman ay 50? So yan, ni-ratio proportion ko lang. Nung yung W natin is 8, ang naging maximum tension is 47.703. What will be the value of W if the tension is 50, if the maximum tension? And therefore, masosolve nyo dito class yung W. So, ilan siya? So, 8 over W. Siyempre, wala namang variable na W dito. 703. And that is equal to 50. So, solve. Ang lalabas is 8.385 kilonewtons. So, ito dapat ang value ng W to produce a maximum tension class of 50 kilonewtons. So, okay? 8.385. Okay. So, syempre, hindi pa tayo tapos class, di ba? Bakit hindi pa tayo tapos? Kasi, may i-consider pa tayo class na compression. Di ba? So, considering Tmax, hindi na to Tmax. Maximum compression na 40 kilonewtons. So, actually, i-revise lang natin itong sentence natin na nasa taas class ito. All we need to do is to revise this one. So, ngayon, when W is equal to 8 kilonewton, yung Cmax, which is equal to, titingnan natin. So, kung kanina, si FAB class is the maximum tension, sa pagkakataong ito, kailangan din natin mahanap si maximum compression. And based dito sa table, 5 din ang compression natin, si DE, si EF, si FG, si BF, saka si CE, si CF, saka si CE, and among the 5, ang pinaka-compressed element, the compressed element is FG. This FG kasi siya ang pinakamataas ang magnitude and its magnitude is 32 kilonewton. So therefore, ilalagay natin as FFG and that is equal to 32 kilonewton. Huwag mo nang isama yung negative sign dyan kasi common sense naman, alam naman na natin na kapag compression, ang assumption doon ay kapag negative, automatic compression yon. Okay? So, yan. Ngayon, i-rephrase lang natin, no? What is W? Nakalimutan ko palang mag-parenthesis, no? If Cmax is equal to, syempre, FG pa rin yun class. Pero, based sa ating problem, limited lang siya sa 40 kilonewtons. So, dito, ang gagamitin natin ay 40 kilonewtons. So, again, ratio and proportion ulit tayo, class. So, by ratio and proportion, unahin ko muna. Nung naka-8 tayo, as 8, yung ating Cmax ay 32. So, ganun din. Ngayon, ilan na yung W kung ang Cmax ay iseset sa 40? So, therefore, what is the value of W here? So, 8 over W is equal to 32 over 40 class. So, ang sagot natin ay 10 kilonewtons. So, ayan. Nahanap na natin yung W considering the maximum tension of 8 kilonewton, 50 kilonewton. At the same time, nahanap na rin natin yung W
considering the maximum compression class of 40 kN. Ang question ngayon here is, alin sa dalawa ang tama? Alin dito yung i-consider natin class as the maximum value of W? So normally, actually class, this is a design problem, pero in-integrate ko na to sa theory of structures as an application of method of joints. So ang tanong ko, may dalawa kang W, alin dito yung pipiliin nyo as maximum force? So, although yung word na ginamit is maximum class, huwag nyo itong gamitin, itong 10 kN, kasi magiging unsafe ang structure nyo. Uulitin ko, normally sa design, pag sinabing maximum, yun yung lowest number na na-compute nyo sa sa pag-compute nyo. But nevertheless, ganito no, for this specific example kasi may experience nyo din naman yan pagdating sa mga design of concrete and steel structures. For this example, ang piliin nyo dito class is the smallest one kasi yun yung safest. And between these two values of W, ang pinakamaliit or ang mas maliit rather is itong 8.385 kilonewtons class, di ba? Sorry. So, itong 8.385. So, therefore, ang mangyayari, ilagay na natin siya class. Mag-summary na tayo. So, therefore, the maximum, yung tamang term, no, safe value of W is, again, ang pipiliin ko yung mas maliit, 8.385 kilonewtons. So, ito na class, ang sagot natin for number 2. So, I hope, no, clear tayo dito sa problem na to. And I hope na gets nyo itong another example natin for the method of joints. So, yes. So, nakatapos na tayo for the example number 2. So, yung next video is the third and last example for the method of joints. So, ayan. Bye!